So, Kabernie, ikaw ba ay may balak na mag-renew ng lisensya mo sa Kaap or hindi naman kaya kasalukuyang nagre-renew pero hindi mo alam or wala kang masyadong idea kung paano nga ba ito babayaran, saan, anong bangko, and ano pa ba ang mga payment options na kinakailangan mo para makumpleto ang proseso na to. So, ngayon mga Kabernie, sa ating video, pag-uusapan po natin ang lahat ng tungkol dyan. Base na rin po sa aking pagtatanong sa mismong opisina po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ang Kaap. And what's up mga Kabernie? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. Pero kung bago ka lang sa channel ko, ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click mo na rin po ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. So, yun nga po mga Kabernie, gaya ng sinabi ko po kanina, ay isi-share ko po sa inyo yung information po na akin nakuha base po sa aking pagtatanong sa mismong opisina po ng Kaap. So kanina po, dated today is February 15, pumunta po ako ng Kaap para magbayad po ng aking fee, obviously para po sa license renewal ng aking AMT license. So kung hindi nyo pa po napanood yung aking video nung nakaraan, pinag-usapan po natin doon yung good news po na kung saan na hindi na po nire-require ng Kaap na mag-present ng antigen. As long as kayo po ay fully vaccinated, i-present nyo lamang po ang inyong vaccination card na may kasamang valid ID and pwede na po kayo mag-walk-in and i-process po ang inyong license renewal. Pero kung kayo naman po ay malayo dito sa Manila, malayo sa Kaap, pwede rin po kayong pumunta sa website ng Kaap, kaap.gov.ph at i-check nyo po yung licensing or yung LCD po nila na portal na kung saan pwede po kayo mag-process ng inyong pong license renewal through online. So, i-guide ko rin po kayo. Actually, may ginawa po ako mga Kabernie na video, yung step-by-step process nga po, kung paano ba gawin, paano mag-apply, paano mag-register or gumawa ng account sa LCD portal ng Kaap. So ako mga Kabernie, online po yung aking ginawang license renewal dahil nung ako po ay nagsimulang mag-apply nito ay kailangan pa po ng antigen. And dahil ako po ay nakatira ngayon dito sa Quezon City, so medyo malayo din po kahit pa paano, kaya naman naisipan kong online na lang gawin. Besides, matagal pa naman po yung expiration ng lisensya ko. So kung kayo po ay malayo sa Kaap, malayo sa Manila, and mas gusto nyo po na i-process ito ng online, pwede naman po. Kailangan nyo lamang po syempre na mag-present ng inyong COE and then ng back-to-back photocopy po ng inyong lisensya mismo. And then gawa lang po kayo ng account sa LCD. Ngayon, kung babayaran nyo naman po para po sa AMT, ang fee po is nasa 700 pesos, lalo po kung ito ay merong airframe and power plant na rating. Meron po silang ibibigay sa inyo na ganito. Ayan. So, nandiyan po yung mga list of payments po sa iba't ibang klaseng Kaap license po na ibinibigay. So, i-check nyo na lang po dyan yung karampatang fee po na inyong babayaran. Depende po sa lisensya and rating na rin po na meron kayo. So, kung kayo po mga Kabernie ay sasadya sa mismong opisina ng Kaap, pupunta lamang po kayo dun sa lumang building nila na kung saan po tayo nagre-request noon or kumukuha noon ng ating PEL. So, pagpunta nyo po doon, punta po kayo sa window 1, itatanong nyo lang po or sasabihin nyo lamang po na kayo po ay magbabayad para sa inyong license renewal. At bibigyan po kayo ng ganito. Actually, sila na po mismo ang naglalagay ng information dyan. Bibilugan nila kung alin ba dyan yung babayaran mo base nga po sa rating, base na rin sa lisensya na meron ka. So, ang gagawin mo lang, Kabernie, is i-fill out yan. Ilalagay mo yung complete name mo plus yung iyo pong company or school kung saan man po kayo naroon or kabilang. Pagkatapos nyo po yan, pupunta po kayo sa cashier, sa kabilang building naman po at doon nyo na po ipoproseso yung bayad. So, ang part po ng proseso niyan is bibigyan po kayo ng ganito. Ayan, yung tinatawag na order of payment slip. And then, magbabayad na po kayo. Depende nga po sa amount na kailangan yung bayaran. And then, of course, bibigyan po kayo ng official receipt na may pangalan po ninyo, yung OR po, and then yung amount na binayaran ninyo. Yan po yung resibo na kinakailangan nyo pong i-upload kung sakaling kayo po ay nag-process online ng inyo pong renewal. Kung sakali naman po na kayo na actual nga at doon talaga kayo nagsimula sa Kaap, hindi po kayo nag-process online, i-attach nyo lang po yung resibo na yan kasama po nung form na nakalagay po yung basic information ninyo, yung PEL, complete name, license, etc. I-attach nyo lang po yan tapos ibabalik nyo lang po doon sa lumang building, window 1 po ulit. And from there, mag-aantay na lamang po kayo ng
Kung di po ako nagkakamali sa pagkakatanda ko na rin, sinabi po na it may take 5 to 10 days po. Depende. So, yun na lang po. At least, yun po ay for releasing na lang kumbaga. And pwede naman po kayong tumawag sa number na ito. Ayan. 7944-2163 and then 7944-21581 kasi I think kinorek po nila yan. So, yan po yung telephone number para po sa ating LCD. So, kung kayo naman po mga kabrain ay hindi talaga makakapunta sa mismong opisina ng CAAP, ay pwede po kayong magpadala or mag-process po ng inyong payment through bank payment po. So, ang mga bangko po na, kumbaga, kapartner ng CAAP po ay ang Land Bank of the Philippines. For pesos or peso payment po, ito po yung account number. For dollar account naman po, meron din po silang ibang or separate po na account number para dyan. Yung SWIFT code po na tinatawag, andyan po. Meron din po sila sa United Coconut Planters Bank or UCPB. Magkaiba rin po yung account number nila para po sa peso or dollar payment po. And meron din po siyang ibang SWIFT code, kumbaga. So pagkatapos po niyan, after nyo po magawa yung payment niyo, kailangan nyo lamang po i-email yung receipt, of course, na yung official receipt po ng inyong payment na ginawa sa email address na ito, cashiering@kaap.gov.ph. So yung official receipt po will be emailed back to you sa inyo syempre. Kumbaga, yung katulad po nung kanina pinakita ko po sa inyo na mismong may logo po, may pangalan po ng CAAP kasi yun po ang kinakailangan, yung official receipt po talaga na may pangalan po ng CAAP. And then, yung original copy naman po yan, kung sakasakali mapuntahan nyo naman po, ay pwede nyo namang maklaim sa mismong accounting division po ng CAAP. So, gaya ng sinabi ko po kanina mga ka-Bernie, pag nakuha nyo na po yung inyong official receipt mula po dun sa inyong bank payment na ginawa online, yung official receipt po ay inyo pong i-upload dun sa inyong pong online application. And from there, kumbaga waiting game na lamang po yun. So again, mas mainam po na kung sakaling online po kayo magpa-process ay medyo matagal pa po yung inyong expiration date ng inyong lisensya. Sabihin na lang po natin 1 month or siguro 2 months the most. Pero kung talagang malapit na po and syempre para mas mabilis po yung proseso, I would highly suggest and recommend na bumisita na lamang po tayo sa CAAP, sa kanila pong of course main office dahil mas mabilis po ang proseso. Again, hindi nyo na po kailangan ng antigen or negative antigen result. Basta make sure na may dala po kayong vaccination card ninyo, valid ID, and lalong-lalo na po, syempre, proper attire po tayo. Dapat naka-collar po tayo, bawal po naka-short, dapat proper attire po tayo dahil hindi po kayo papasukin ng mga security guards natin doon sa gate pa lang po mismo kung wala po kayo suot na maayos or yung collar, hindi naman kaya pantalon at nakasapatos syempre. So yun po. Alright, so yun lamang po mga ka-Bernie. I hope kahit papaano po ay nakatulong sa inyo mga information na yun dahil marami din po ako nakikitang mga nagtatanong kung paano ba gagawin yung payment kapag bangko or kapag mas mabilis ba kapag magbayad ka online, hindi naman kaya yung mismong sa main office ng CAAP. So, I hope kahit papaano nasagot ko po ang inyong mga tanong sa video na ito. Again, mga ka-Bernie, maraming salamat po sa walang sawang suporta sa patuloy po na panonood natin mga videos and vlogs. Mag-ingat po tayong lahat mga ka-Bernie. Please continue praying for everyone's safety. God bless us all, and bye for now.